Magkayakap si Jan at Tamara na natutulog. Nakakulong ng husto si Tamara sa mga bisig ni Jan, habang nakapulupot naman ang mga braso ni Tamara sa bewang ni Jan. Pumasok si Yam sa kwarto at sumampas sa kama sa may gawi ni Jan. "Daddy, wake up!" Niyugyug ni Yam ang daddy niya. "Daddy, wake up!" Ulit nito na medyo nilakasan pa ang boses. Unti-unting nagmulat si Jan ng mata. "Yam," sambit ni Jan at pumikit uli ng mata. "Bibigyan na kayo ni Papa God ng baby, Daddy." "Ha?" Medyo dumilat siya ng bahagya at binaling ang tingin kay Yam. "Look you hug each other." Nagtataka niyang tiningnan ang yakap niya. Napadilat siya ng tuluyan na mapagtantong kayakap niya si Tamara. Napangiti siya ng husto at lalong niyakap si Tamara at hinalikan pa niya ito sa ulo. "Baby, labas ka na muna. Hindi pa tayo bibigyan ng baby ni Papa God kasi hindi ko pa nahahag ng matagal si Mami." Nag-okay naman agad si Yam at bumaba ng kama. Nagising naman si Tamara nang marinig ang mga boses na parang nag-uusap. Dumilat siya ng mata. Nakasubsob ang mukha niya sa isang matigas na bagay. Napasinghap siya nang maramdaman niyang parang may yumakap ng mahigpit at lalo siyang napasubsob. Pilit siyang tumingala at mukha ni Jan ang nakita niya na bahagyang nakangiti. Pinalo niya agad ito sa dibdib. "Loko ka talaga!" Malakas na sigaw ni Tamara at binitawan naman siya ni Jan. Agad na bumangon si Tamara at kinuha ang unan at hinampas niya ito kay Jan ng pagkalakas-lakas. Napabangon si Jan at umupo sa gilid ng kama. Pinalo uli ito ni Tamara ng unan. "Ikaw na lalaki ka. Masyado kang mapagsamantala talaga," sabi niya habang pinapalo ito. "Gams, tama na, ano ba? Nakayakap ka rin naman sa akin na." Pero ayaw siyang tantanan ni Tamara. Pinagpapapalo siya nito. "Tams, masakit na. Sobra ka na." "Mommy, don't hurt Daddy." Nilingon ni Tamara si Yam, hindi niya alam na nandito yon. Papalabas na sana ito pero muling bumalik nang sumigaw si Tamara. "I don't hurt him, baby. Ito ang gusto ni Daddy. Nasasarapan si Daddy pag pinapalo Right, Daddy?" Sabay hampas uli sa ulo ni Jan. "Tom, stop it. Kundi pagsisisihan mo talaga yan. Abot talaga nananakot ka pang hinayupak ka." Sabay hampas uli sa likod nito. "Ayaw mo talagang tumigil Agad na tumayo si Jan at inagaw ang unan kay Tamara. Napayuko si Tamara at napahawak sa sariling ulo dahil akala niya papaluin din siya ni Jan. Napangisi ng gusto si Jan. "Ito naman ang gusto ni Mami Yam." Mabilis na hiniga ni Jan si Tamara at dinaganan. Hinawakan nito ang dalawang braso sa magkabilang side ng ulo nito. "Serves you right, baby." Walang sabi-sabing hinalikan ni Jan si Tamara sa labi. Nang laki ang mga mata ni Tamara sa ginawa nito. Si Yam naman napahagik-hik ng gusto at napapatingala dahil sa pagtawa. Tumigil sa paghalik si Jan at bahagyang nilayo ang muka. "Namiss ko yun Sabay alis nito at mabilis na kinarga si Yam palabas ng kwarto. Nakahiga lang si Tamara na tulala. Nakagat na lang niya ang labi niya at biglang napaupo. Sira ulo yun Kinagat niya uli ang ibabang labi niya at natakpan niya ang mukha niya ng palad niya. "Jan Miller." Tumayo na lang siya at mabilis na lumabas ng kwarto. Nagpunta siya sa guest room. Nag-ayos lang siya ng sarili niya, nagpalit ng damit at lumabas ng guest room. Bumababa siya at nagtungo sa dining room. "Mommy, come here. Tabi tayo," sabi ni Yam. Ngiting-ngiti naman si Jan sa kanya. "Tamara, iha, bakit hindi ka pa umupo?" Narinig niyang sabi ni Madam Ami mula sa likod niya. Nilingon niya ito. "Good morning po." Inaya na siya nito, tumabi siya kay Yam. Napapagitnaan nila ni Jan si Yam. Umupo naman si Madam Ami sa kabilang side. Nandun na rin ang asawa nito. "Good morning, Apo. Bakit parang ang saya-saya natin, Tanong ni Madam Ami sa bata. "Kasi po, Lola, bibigyan na kami ni Papa God ng baby." Masayang sabi ni Yam. "Really? Paano mo naman nasabi yun?" "Because Mommy and Daddy were hugging and kissing." "Oh, really?" Napangiti ng husto si Madam Ami. Napayuko naman si Tamara sa sobrang hiya. Natawa naman si Jan at ang daddy niya. "Tabi ba kayong tatlo natulog?" Tanong ni Madam Ami. "Yes, Mom. Opo, kasi po nilagnat si Yam kagabi." Agap ni Tamara. Dinikit pa nito ang pisngi niya sa noo ni Yam. "Magaling ka na naman pala Malambing na sabi niya kay Yam. "Sabi ko naman kasi sa'yo Jan, huwag mong pakainin ng ice cream kagabi sabi ni Madam Ami na medyo umira pa dito. "Hindi na po mauulit. May magandang dulot naman ang nangyari." Sagot ni Jan at ngumisi. Napairap lang si Tamara. Nakaupo si Tamara sa sala habang nagbabasa ng libro. Si Jan naman at Yam naghaharutan din na nakaupo sa
mahabang sofa. Weekend kaya nasa bahay lang sila. Hi everyone! Natigil si Tamara sa pagbabasa nang marinig ang boses ni Martina. Tita Martina! Masiglang tawag ni Yam dito at agad na nilapitan nito. Doon tumingin si Tamara. Hi Yam, I brought you something. May inilabas si Martina mula sa paper bag, isang laruang robot. Wow! Binigay nito kay Yam ang laruan. Thank you Tita Martina. Kailangan may prize si Tita ha? Yumuko dito at tinuro ang pisngi para magpahalik. Hinalikan naman ito ni Yam. Ang sarap naman. Hinawakan nito si Yam sa ulo. Lumapit ito kay Jan at nagbeso. Napayuko ulit si Tamara at tumingin sa libro. Pero hindi na siya makapagbasa. Hi Tamara. Hi your face. Tumingin siya dito at bahagyang tumangulang at muling tinuon ng pansin sa libro. Come Yam, tuturuan ka ni Tita Martina mag-play niyan. Lumapit naman si Yam dito at kinandong ni Martina. Ang bait ni Tita Martina na Yam. Napapikit si Tamara sa sinabi ni Jan. Opo, she's very kind. Sagot naman ni Yam. Sinara ni Tamara ang libro at tumayo. Binagsak niya ang libro sa center table. Kaya napatingin si Martina at Jan sa kanya. Yam, halika. Akit tayo sa taas, doon tayo maglaro. Aya niya sa anak. Later, Mommy. Sige na Yam, halika na. May bisita si Daddy para hindi sila may storbo. May pagkasarkastikong sabi ni Tamara at pinukol pa si Jan ng matalim na sulyap. It's okay Tamara, gusto naman ni Yam sa akin Sabi naman ni Martina at ngumiti pa sa kanya. Kung pwede lang sigurong batuhin ni Tamara ng libro to, kanina pa niya ginawa. Umalis na lang si Tamara at umakyat. Sinundan ito ng tingin ni Jan at bahagya siyang napangiti. Nagsiselos kaya siya? Lalong napangiti si Jan sa naisip. Nagngit-ngit ang kalooban ni Tamara na umakyat sa kwarto. Ay, kakainis talaga. Ano gusto niyang palabasin? Na magiging mabuti siyang stepmother niya? If I know, nagpapakaplastik lang siya. Umupo siya sa gilid ng kama. Tumayo uli siya at pumasok na lang ng banyo. Naisipan na lang niyang maligo. Pakiramdam niya kailangan niya mabuhusan ng malamig na tubig dahil kung hindi, sasabog na talaga siya sa sobrang init ng ulo niya. Naghubad lang siya ng damit niya at binuksan ng shower. Hinayaan niyang mabasa ang katawan niya ng tubig mula sa shower. I hate you, Martina. I hate you, Jan. Bakit kailangan ko pa kayo makilala? Bakit kailangan pang mag-cross sa mga landas natin? Matagal siyang nakatayo lang, hinahayaang bumagsak ang tubig sa kanya, bago naisipang tapusin ang pagligo niya. Para sa final touch, kinuha niya ang body oil at pinahid sa katawan niya. Pero hindi niya sinasadyang mabitawan ang body oil. Naapakan pa niya ito kaya sumirit sa tile floor ang oil. Ay, nakakainis talaga. Bobo mo. Bobo mo, Julia. She scolded herself. Masyado pa rin siyang bad trip. Pinulot niya ito at binalik sa lalagyan. Kinuha naman niya ang maliit na towel at pinunas niya sa katawan niya at muling sinabi. Kukunin naman niya sana ang bath towel para ipangtapis pero naapakan niya ang oil na natapon. Kaya nadulas siya. Pahiga siyang bumagsak. Napaungol siya ng husto at napangiwi. Sinubukan niyang tumayo pero hindi niya magawa. Sapo niya ang balakang niya. Ramdam niyang tumama ang dulo ng gulugod niya. Pakiramdam niya, nakakrak ang buto niya sa puwetan niya. Shucks, paano ako makakatayo nito? Bahagya siyang mupo pero medyo pahiga pa rin. Nakatukod ang dalawa niyang siko sa sahig. Sinubukan niya uling kumilos pero mas sumasakit lalo tuwing susubukan niyang kumilos. Aray! May narinig siyang parang nagsarang pinto. May tao ba dyan? Ihang baby, ikaw ba yan? Tawag niya. Tams, it's me. Narinig niyang sagot ni Jan. Jan, I need some help. Pwede ka bang tumawag ng pwedeng tumulong sa akin? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Sandali, papasok ako. Taranta ang boses nito at narinig niya mangyabag nito. Malamang kumuha ito ng susi dahil nakalakang pinto. Jan, sandali, hindi ka pwedeng pumasok. Pigil niya dito. Narinig niya uli ang yabag nito na parang lumapit uli. Ha? Sandali, ano bang nangyari sa'yo? Nadulas ako, hindi ako makatayo. Tumawag ka na lang ng ibang tutulong, si Yaya na lang. Ang tinutukoy niya ay ang yaya ni Jan. Wala siya, Tamse. Nagpunta sila ng park ni Yam. Papasok na ako ha. Narinig na lang niyang nag-click ang pinto, kaya nataranta siya. Napakilo siya bigla. Wait, Jan! Wala akong suot! Sigaw niya. Pumasok ang patalikod, then get the towel. Utos niya dito. Okay. Pumasok na ito pero nakatalikod. Yung mata mo, tutusukin ko yan. Singhal niya dito, nakita niya itong medyo patagilid tumingin. Tinitingnan ko lang dadaanan ko.
Pagdadahilan nito. Palusot pa, bilisan mo, kunin mo na yung towel. Patagili ditong maglakad papuntang kung saan nakasabit ang towel at doon din malapit si Tamara. Kukunin na sana niya ang towel nang maapakan din ito ang oil. Pilit niyang nilabanan para hindi siya tuluyang bumagsak kaya pinlift niya ang katawan niya para makatukod pero bumagsak pa rin siya. Halos mapanganga si Tamara. Diyan! Pinagsasampal niya ito gamit ang isang kamay niya habang ang isang kamay nakatukod sa floor. Dahil sa dami ng babagsakan nito, sa ibabaw pa talaga niya. At sumubsub pa ang mukha nito sa dibdib ni Tamara. Tarantang tumalikod si Jan habang nakaupo. Sorry, hindi ko sinasadya. Bakit pa kasi ang dulas dito? Ang sabihin mo sinadya mo. Ang loko-loko mo talaga. Halos mag-hysterical na si Tamara sa inis dito. Pulang-pula ang mukha nito sa hiya at galit. Get the towel! Sigaw niya. Tarantang tumayo si Jan at muntik-muntikan na nga uli siyang madulas. Kinuha niya ang towel at inabot ito kay Tamara habang nakatalikod. Pinilit niyang itinapis sa sarili ang towel. Okay na. Pwede nang humarap? Ano bang sabi ko? Napakamot si Jan sa ulo at dahandang humarap. Medyo nangingiti ito pero pilit pinipigilan. Hindi naman makatingin si Tamara sa hiya. Umupo si Jan sa gilid niya. Bakit ka ba nadulas? Madulas malamang. Pamemeloso po ni Tamara. Halika na nga. Dahan-dahan siyang binuhat ni Jan at nilabas ng banyo. Dinala siya nito sa kama. Inupo siya nito pero hindi siya agad bumitaw sa batok nito dahil sa sobrang sakit. Napapangiwi siya ng husto. Are you okay? Ano ba yung tumama? Gusto mo dalhin na lang kita sa hospital? Alalang sabi ni Jan. Pinagpatong-patong niya na lang ang unan at pinasandal siya. Ikuha mo na lang ako ng damit please. Agad naman nagtungo si Jan sa closet at kumuha ng damit niya. Umupo ito sa gilid ng kama pagkakuha ng damit. Kaya mo magpalit? Kaya ko, labas na. Are you sure? Talikod. Utos niya dito. Sumunod naman si Jan, kinuha niya ang pambaba niya at sinubukang isuot. Pero hindi man lang niya mabend ang katawan. Napapangiwi talaga siya sa sakit. Hindi ko kaya, sabi niya sa mahinang boses. Humarap uli si Jan sa kanya at agad na kinuha ang pambaba na hawak niya. Tigas din kasi ng ulo mo. Hinawakan ni Jan ang isang paa niya at biglang tinaas. Napahawak si Tamara sa laylayan ng towel. Pinagsalikop niya ito dahil napabuka ang hita niya. Napangiti naman si Jan. May kalokohan ka rin talaga no? Singhal niya dito. Anong kalokohan sa ginagawa ko? Medyo nakangiti nitong tanong. Kailangan talagang itaas pa ang paa ko? Baby, paano ko masushoot kung hindi ko itataas? Tinaasan niya ng husto ng kilay si Jan. I mean ito, paano ko masusuot? Sabay taas sa kanyang pambaba. Purple. You really love purple, ha? Tiningnan lang siya ni Tamara. Nung sa Hong Kong kasi tayo, purple din. Shut up, pwede ba? Gawin mo na nga lang gagawin mo. Singhal na naman niya dito. Hindi siya makapaniwala na talagang kailangan pa nitong ipaalala ang nangyari noon. Sinuot ni Jan ang pambaba niya at dahan-dahang itinaas. Okay na Jan, ako na. Pigil ni Tamara. Ako na, hindi mo kaya. Tinaas pa ni Jan ang dahan-dahan ng pambaba niya. Jan, kailangan talaga dandahan. Pagtataray ni Tamara dahil parang sinasadya nitong bagalan ng pagsuot niyon. Nag-iingat lang, alam mo bang first time ko magsuot ng ganito sa isang babae? Obviously, paghubad lang naman ang alam mo. Natawa ng malakas si Jan sa sinabi niya. Pero mas gusto ko ang ganito ha. Lalo na kung sa isang hot girl na Hindi na tinuloy ni Jan ang sasabihin niya dahil sa talim ng titig ni Tamara sa kanya. Tinaas pa ni Jan ang pambaba niya. Medyo inangat naman ni Tamara ang pitan niya para maisuot ito. Nakasuot na. Pwede mo nang tanggalin ang kamay mo. Ay, naku! She says through gritted teeth. Nakasuot na ba yun? Akala ko hindi pa eh. Hindi kasi agad ni Jan inalis ang kamay niya sa ilalim ng towel. Kung hindi lang masakit ang balakang ko, malamang Jan kanina ka pa tumalsik sa kinakaupuan mo. Kanina pa sana kita nasipa. Kahit nagsusungit ka, ang ganda mo pa rin. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ka ba hinahanap ni Martina sa baba? Umalis na, hinatid lang niya ang laruan para kay Yam. Sarkastikong ngiti ang sumilay sa labi ni Tamara. How thoughtful. Labas na. Nilakasan na niya ang boses niya. Ayaw mo bang magpadamit? No need, kaya ko na. Napabuntong hininga si Jan habang tinitingnan si Tamara at bigla na lang siyang napangiti nang maalala ang nangyari sa banyo. Pinaningkitan naman siya ng mata ni Tamara. Lalabas na ako. Ang hot. Sabi niya
Habang papalabas sa pinto, mabilis na kinuha ni Tamara ang unan at binato kay Jan. Sa pulito sa likod, lumingon si Jan kay Tamara. Don't be so hard, baby. Lalo ko na in love sa'yo eh. Sabay labas nito at mabilis na sinara ang pinto. Loko talaga lalaking yun, napapaliw na. Tatanggalin na sana niya ang towel na nakatapis sa kanya nang biglang bumukas ang pinto, kaya mabilis niya ulitong naibalik. Sumilip uli si Jan sa pinto, kalahating katawan nito ang pinasok. Yung nangyari sa bathroom kanina, feeling ko, hindi ko makakalimutan yun. Finally nakita ko rin. Sabay sara uli sa pinto. Biglang namula si Tamara nang maalalang nangyari. That scene was so awkward. Nakakahiya. Napahiga na lang siya at hinatak ang comforter at pinantakip sa sarili.